Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ay araw ng Huwebes sa ikatatlong linggo sa Pasko ng Pagkabuhay, pangalawang araw ng pagsisikap na magmakaawa at makiusap sa Diyos na pagkalooban tayo ng pastol na mamumuno sa ating buong simbahang Katolika. Sa ating pagninilay, magandang balikan ang narinig natin mula sa unang pagbasa hango sa mga gawa ng mga apostol. Ito ay kwento tungkol sa isang tao na mukhang uhaw sa salita ng Diyos. Pero katulad ng kanyang sinabi, walang magpaliwanag sa kanya tungkol sa kanyang binabasa. Napakahalaga itong bahaging ito ng pagbasa sapagkat ang karanasan ng Etiopyong eunuko ay karanasan ng marami sa ating mga kapatid. Karanasan ng pagkauhaw sa salita na kapag napaliwanagan ng ilang mga kapatid sa ibang sekta dahil sa pagkauhaw sa salita, agad umaayon sa kung ano ang itinuturo, kahit na ito ay malayo sa ating pananampalatayang Katolika. Kaya isang malaking hamon para sa ating mga Katoliko ang bigyang diin ang ating programa tungkol sa katesismo at sa ebanghelisasyon, sapagkat marami tayong mga kapatid katulad ng sa unang pagbasa na uhaw sa salita ng Diyos at ang pagkauhaw ay nangangailangan ng tamang pagpapaliwanag. Kasi napakahirap kapag ang pagkauhaw ay napaliwanagan ng mali at lihis sa ating pananampalataya. At alam natin ito, mga kapatid, may mga pagkakataon tayo mismo ay para bang naguguluhan o hindi nakakaintindi sa mga itinuturo sa ating katesismo. Isang magandang halimbawa ay yung sinasabing perpetual virginity of Mary. Si Maria ay ipinaglihi na walang anumang bahid ng kasalanan at kailanman hindi siya nagkasala. Kaya napakalihis sa pananampalataya natin kapag sinabi na si Maria ay nagkaroon ng iba pang mga anak. At iyon ay nakikita at mababasa sa Biblia. Kapag ito yung ating mapapakinggan, mapapa-oo na lang tayo. Kasi bakit? Hindi natin alam ang konteksto ng Biblia kung saan kinuha yung bahagi ng ebanghelyo na yon. Kaya napakahalaga na sa pag-aaral ng Biblia, tayo ay tinuturuan ng kung sino yung may karapatan at kapangyarihang magturo sa atin. Sapagkat kapag ang magtuturo ay walang alam sa pananampalatayang Katolika, siguradong maliligaw tayo ng kaalaman. Hindi totoo na si Maria ay nagkaroon pa ng maraming anak. Sapagkat kung babalikan natin ang konteksto ng kwento kung saan sinasabi si Maria ay maraming naging mga anak, yung mga anak na tinutukoy ay sa panahon nila, sa panahon ni Jesus, tumutukoy sa mga alagad, sa mga pinsan, sa mga kamag-anak. Pero hindi ibig sabihin anak. Kaya dapat malinaw po sa atin yung ganitong mga bagay bago tayo tunay na umayon sa itinuturo ng iba.
Kasi itong bahaging ito ng kwento tungkol kay Maria ay ginagamit ng ibang mga kapatid natin sa ibang sekta para paliwanagan ang mga Katolikong walang alam. At kapag napaliwanagan ang mga Katolikong walang alam, sasabihin, oo nga, nasa Biblia nga, nagkaanak pa ng marami si Maria. Para bang nakakahiya para sa ating mga Katoliko na aayon tayo sa turo ng ibang mga kapatid natin sa ibang sekta nang hindi talaga natin nalalaman ang kung ano ang itinuturo ng ating pananampalataya. Kaya salamat sa biyaya ng Espiritu Santo sa kanyang patnubay, pinapunta niya si Felipe dito sa eunuko na ito na nung mga sandaling iyon nagbabasa ng Biblia mula sa aklat ni Propeta Isaias. At ang tanong ni Felipe, naiintindihan po ba ninyo ang inyong binabasa? At ang sagot ng eunuko, hindi, kasi walang nagpapaliwanag sa akin. At iyon ay sinamantala ni Felipe para ipaunawa sa eunuko na ito ang kung ano ang nakasaad sa aklat ni Propeta Isaias tungkol kay Jesus na Panginoon at tagapagligtas. Kaya gawin nating isang malaking hamon para sa ating mga Katoliko ang pagbasang ito mula sa Gawa ng mga Apostol. Napakalaki ng dapat nating gawin, napakatindi ng hamon para ipalaganap ang mabuting balita ng tama at naaayon sa turo ng ating simbahan. At ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang biyayang ito na maging mga instrumento tayo ng tapat at tunay na pagpapahayag sa mabuting balita. Amen.